Hello mga ka-Health Real Talk. Pag-usapan naman natin ngayon ang air fryer and ano nga ba ang oxysterols. Ano ang air fryer? Ang air fryer ay isang kitchen appliance na gumagamit ng rapid air circulation para magluto ng pagkain. Para siyang maliit na oven na may fan. Umiikot ang mainit na hangin, usually 180 to 200 degrees centigrade para gawing crispy ang pagkain kahit kaunti o halos walang mantika. Ginagamit ng maraming OFWs kasi mabilis at convenient. Mas konti ang gasto sa oil at mas madaling linisin kaysa sa deep fryer. Ano nga ba ang benefits ng air fryer? Less oil, less fat, less calories. 70 to 80% less oil kumpara sa deep frying. Lower risk ng obesity, high cholesterol at heart disease. Mas mababa ang risk ng trans fat. Deep frying oils, lalo na kung reused, ay prone sa trans fat formation. Masama ito sa puso. Sa air fryer, halos walang oil, kaya mas mababa ito. Quick and practical cooking. Mas madaling magluto ng lean meats, fish at gulay. Nagiging gateway sa mas healthy food choices. Good alternative for OFWs dahil laging busy at stressed. Mas accessible ang air fryer para makapagluto ng mas healthy meals kaysa umasa sa fast food. Pero ano nga ba ang oxysterols? Oxysterols ay mga byproducts kapag ang kolesterol sa pagkain ay na-expose sa init, oxygen o ilaw. Karaniwang nabubuo kapag mataas ang temperature ng pagluluto, fatty meats o cholesterol-rich foods. Kapag ito ay niluluto o iniimbak ng matagal, bakit delikado? Nakaka-contribute sa atherosclerosis, nagdudulot ng oxidative stress at inflammation sa katawan. May kaugnayan sa neurodegenerative disease tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Now, air fryer versus deep fryer. Sino ang mas oxysterol forming? Deep frying, gumagamit ng maraming mantika at mataas na init. Madaling ma-oxidize ang oil, mas maraming oxysterol at harmful compounds like acrylamide o trans fats. Air frying, mas kaunti o walang oil, mas mababa ang lipid oxidation. Pero ang fatty meats pa rin ang niluluto at overcook o sunog, pwedeng makabuo ng oxysterols. Lalo na kung laging chicken skin, longganisa, hotdog, bacon at processed meats. Ang bottom line, air fryer mas safe kaysa deep fryer pero hindi ibig sabihin zero risk ka na. Health tips para iwas oxysterol kahit gamit ang air fryer, piliin ang lean meats and fish. Iwasan ng sobrang taba at balat like chicken skin, fatty pork. Mas gamitin sa gulay, air-fried veggies like broccoli, kalabasa, kamote, cauliflower. Mas healthy at low cholesterol. Huwag i-overcook. Kapag sunog o sobrang lutong, mas mataas ang chance ng oxidation. Limit processed meats, hotdog, bacon, sausage, ay mataas ang high cholesterol at prone sa oxidation. Balance is the key. Kahit may air fryer, dapat balanced diet pa rin. Prutas, gulay, whole grains at healthy proteins. Ang science at ang kalusugan, anong koneksyon? Ang air fryer ay better alternative pero hindi health solution. Ang tunay na kalusugan ay hindi lang sa gamit sa pagluluto kundi sa quality ng pagkain at lifestyle choices. Kung air fryer pero puro processed foods pa rin, hindi ito healthy. Kung air fryer at may balanced diet, mas healthy ang puso, mas stable ang timbang, mas magaan ang pakiramdam. Mga kaibigan, ang air fryer ay mas safe at mas healthy option kaysa deep frying. Dahil mas kaunti ang mantika, mas mababa ang calories at risk ng oil oxidation. Pero tandaan, kung laging fatty meats at processed foods ang niluluto, may panganib pa ring mabuo ang oxysterols na nakakasama sa puso at ugat. Ang sikreto, gamitin ang air fryer wisely, piliin ang tamang pagkain at huwag kalimutan ang balance at moderation. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.